Mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Lahat ginawa niya para sa akin. Masaya akong kasama siya. Loyal siya, mabait, maginoo, sweet, perfect na perfect talaga. Kaya sinabi ko rin sa sarili ko na lahat gagawin ko para sa kanya. At ang mga katagang yan ay nasubukan nung may nangyaring isang insidente sa amin ng boyfriend ko. Umuwi kami ng probinsya noon sa Bacolod. Kamag-anak niya po ang pinuntahan namin doon. Tapos sakto naman na merong isang pista sa isang liblib na baryo. Tapos nagpunta kami doon at nakikain. After noon wala naman pong nangyaring masama sa amin. Nakauwi kami doon sa tinutuluyan namin sa Bacolod. Nakabalik din kami ng Luzon at nakauwi po kami ng Cavite kung saan kami naninirahan. At makalipas po siguro ang ilang araw, nagsimula pong makaramdam ng hindi tama ang boyfriend kong si Jason. Hindi niya po nagawang makapasok sa trabaho niya, Sir Paul. Ako naman napilitan din hindi pumasok dahil para alagaan siya. Magkaiba kami ng kumpanya noon. Magkaiba rin ang linya ng trabaho. Pero dahil parang malubha ang sakit niya noon, kailangan ko magsakripisyo. Una, mataas ang kanyang temperatura. Nilalagnat siya. Kapag kumakain naman siya, nasusuka siya. Tapos, hindi talaga bumababa. Dumating pa nga sa punto nag-40 yung temperatura niya eh. Kaya kinabukasan ng pangatlong gabi ay dinala ko na siya sa ospital. Pero heto Sir Paul, sa mga lab results, sa mga test, normal lahat ng findings kay Jason. At ang bukang bibig lang ng mga doktor at mga nurse, baka raw over fatigue, baka pagod. Kasi totoo naman talagang workaholic din paminsan si Jason. At isa pa, pagod din kami sa biyahe namin doon sa naging bakasyon namin sa may Bacolod. Umuwi po kami, Sir Paul. Pero nagpaulit-ulit lang po na ganoon. Ilang ospital po ang pinuntahan namin. Ilang mga doktor at nurse ang kinausap namin pero iisa lang po sila ng sagot. Over fatigue. Yung mga results ng kanyang mga medical, normal lahat na talagang katakataka. Siguro mga more than 2 weeks na po siyang ganoon. Hindi talaga matukoy ng doktor ang sakit niya. MRI, CT scan, to the echo at kung ano-ano pa hindi ko na matandaan. Normal lang lahat. Pero si Jason papayat na ng papayat. Pero wala pa rin kasagutan sa lahat. Hanggang isang gabi noon, nagising po ako. At pagkita ko sa higaan ni Jason ay wala na siya doon. Bigla namang sa kusina namin ay nakarinig ako ng mga ngasab. Ngasab na para bang may kumakain. Pero grabe yung pagngasab. Para bang aso na lumalapan ng pagkain. At pagdating ko doon sa kusina, nakita ko nakbukas ang ref namin. At paglingon ko, nagulat ako sa nasaksihan ko. Kumakain ng hilaw na karne si Jason. Sandali lang, commercial break muna. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, invite muna kita para mag-subscribe sa motovlogging channel natin, ang Motopol Adventures. Click mo lang po sa comment section o sa channel natin. Nandiyan lang po yan. Marami na po tayong napuntahang magagandang lugar. At mas marami pa tayong pupuntahang mas magagandang lugar. Adventure vlogs po ang ihahain ko po sa inyo doon. Ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng Pilipinas. Kaya sana makapag-subscribe po kayo at makabisita sa Motopol Adventures. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo doon. Ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Handa ka na ba? Simulan na ulit natin. At paglingon ko, nagulat ako sa nasaksihan ko. Kumakain ng hilaw na karne si Jason. Para siyang gutom na gutom, sabik na sabik. Nagkalat pa nga ang dugo sa kanyang pisngi. Pero hindi ko maintindihan bakit niya hilaw na kinakain ng karne.
Dinefrost ko pa naman yun para kinabukasan makapagluto ako ng may sabaw. Sinigang, paborito niya kako yun. Pero ano bang nangyayari? Jason, anong ginagawa mo? At pagkita ko sa kanya nang mapalingon siya sa akin, nagbago na ang kanyang muka. Kulukulabot, pangit ang itsura. Grabe yung pangil niya. Ang hahaba, ang tutulis na mga ngipin. Tapos yung kuko niya, humaba rin. Para siyang halimaw. Impit akong napatili, Sir Paul. Tinakpan ko ang bibig ko at mabilis na tumakbo papalabas ng bahay sa takot ko. Iyak ako ng iyak noon, takot na takot ako, hindi ko alam ang aking gagawin. At sa pagtakbo ko, bigla naman akong may nakabungguan. Natumba pa nga ako. Agad niya akong tinulungan. Pagtaas ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaki. Matanda na ito. Parang lasing. Miss, alam mo ba yung... Teka, naniniwala ka ba sa aswang? Alam mo ba kung saan may aswang dito? Maganda ka. Pwede bang pakis? Sa totoo lang, Sir Paul, yung pagkalasing niya, yung pagkamanyak niya, hindi ko masyadong napansin. Ang bukod tanging nang ibabaw lang sa akin yung sinabi niyang tungkol sa aswang. Yung boyfriend ko po naging aswang. Taga Cavite ako, Sir Paul. Alam ko ang mga kwentong aswang. At alam kong mukha atang naging ganoon ang boyfriend ko. Samahan niyo po ako. Hindi ko rin malaman sa sarili ko noon kung bakit agad ako nagtiwala sa lalaki kahit sa totoo lang, hindi talaga siya katiwa-tiwala. Oo, maganda ang itsura niya. Gwapo siya kahit medyo may edad na. Pero kasi amoy alak, parang manyak, tapos parang ang dumi-dumi pa. Pero hindi naman siya mukhang pulubi, Sir Paul. Pagbalik namin sa bahay namin, nakita ko nagbagong ekspresyon ng matanda. Mula sa pagiging manyak, lasing, patawa-tawa, naging seryoso siya. Sinasabi ko na nga ba, may aswang dito na niyanggaw. Bagong aswang ka palang, Utoy. Si Jason hindi tumugon, pero gumiri lang ito. Galit na galit siya, para siyang hayop. Susugurin niya nga sana ang lalaki, pero bigla siyang sinuntok nito at halos mapasukan naman si Jason. Naawa ko sa kanya, pero parang yun naman yata ang kailangan gawin. Inutusan ako ng matandang lalaki. Kumuha ng ganito, ganyan, magpakulo ng tubig, malinis na timba, marami pa. Pero hindi ko malilimutan noon yung pinakuha niya ako ng maraming kalamansi. Sakto nga. May puno ng kalamansi si Jason doon. Mahilig kasi siya sa kalamansi. Kaya pinites ko lahat ng bunga at pinahiwa sa akin yun ng matandang lalaki. At pagkatapos, gumawa siya ng likido na kung ano-ano. Nagritual siya at perasahan niyang pinainom kay Jason. Malakas siya, Sir Paul. Magaling din siya kasi nilalabanan siya ni Jason pero patawa-tawa lang siya. At walang nagagawa si Jason. Ako nga pala si Kanor. Mang Kanor na lang ang tawag mo sa akin, iha. Maganda ka pero taken ka na. Magaling na ang jowa mo. Painumin mo lang siya leto ng kalamansi. Nakuha ko na ang yanggaw. Naitago ko na. Ako nang bahala rito. Salamat po, Mang Kanor. Salamat po. Napadaan lang talaga ako dito sa lugar nyo kasi may babanatan ako eh. Babanatan? Hindi. May pupormahan lang akong chika babies dito. Bantayan mo ang nobyo mo. Huwag rin kayo basta-basta kumakain sa mga handaan na hindi nyo naman kilala ang nagluluto. O kung di nyo maiwasan, gumamit kayo ng kalamansi. Patakan nyo ang mga pagkain na alam nyong hindi nyo kilala ang nagluto. Kapag nagbago, edi confirm. Aswang ang nagluto pero pag hindi, ligtas kayong kumain. Salamat po, Mang Kanor. Babayaran po ba kita? Magkano po? Kiss mo na lang ako. Okay na sa akin yun. Natulala ako.
Di ko alam pero pilyo talaga ang matanda. Binibiro ka lang, heto naman. Joke lang yun. Mauna na ako. Giingat kayo ng boyfriend mo. Yun po ang una't huling beses na nakita ko ang legendary na lalaki na yon, si Mang Kanor. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento niya, ang kwento namin na ito pero ngayon lang po ako nagkaroon ng oras at lakas ng loob. Sana po nagustuhan niyo, Sir Paul. Ngayon asawa ko na po at tatay na po ng mga anak ko. Hetong si Jason. Kagaya ng pangako ko, lahat gagawin ko para sa taong mahal ko.